Humingi ng pasa si Mills. Alley-oop! Yes! Kitang-kita ni Silas Mills sa pagkakataon and he seized the day. At itapik na punta kay Jerry Esplana. He sees John Best up ahead. Yes! Alam mo, swerte yun. Huli na ni Tony Espinosa. He played a nice save. Ito naman si Silas Mills. Umuusok! Maganda sana yung banda. Nakuha na naman niya! Alam mo kung paramihan siguro ng second chance points, Dr. J, individual. Mananalo itong si Silas Mills. Donald Williams, Glenn Capascio, wide open for the PLDT long distance shot. John Best, pero balikan it over to Donald Williams. 3 seconds on the shot clock. Jerry Esplana respond. McLary, sumasagit-sit. Kabit na kabit! Yung palpal na yun ni Benji Paras on T. McLary, but the ball will stay with Mobiline. Pero magandang depensa ni Benji Paras. Nagmumula po ang game number 5 dito sa Big Dome, Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Labanan ng Formula Shell at Mobiline sa panlimang beses dito po sa Governors Cup Finals for 1998 ng Philippine Basketball Association. Mills against Best sa gitna. Throughout the series, there have been changes made by the coaches, and now ang Mobiline naman ang nagpalit ng kanilang starting lineup. Si Al Solis at saka si Alvin Teng, who are usually off the bench players, are coming in, starting off. So we have a veteran lineup para sa Mobiline dyan sa laban na yan. Veterano yan. Silas Mills with the first attempt. It is no good. Jerry Esplana tumuloy-tuloy, rumaragasa, pero nakita niya ang depensa. Bumalik kay Benji Paras offline on the bank shot. T. McLary may tangan ng bola para sa Mobiline. Up against Donald Williams. Glenn Capascio wide open for the PLDT long distance shot. But after that miss by Shell, medyo ang pagbaba ng mga players nila, hindi nila minarka ang kanilang mga taong dapat depensahan. So wide open shot para kay Glenn Capascio. Has been doing that with a fervor dito sa serya na ito, no? Totoo yan, Dr. J. Marami nga manghang-mangha dito sa parang resurgence ni Glenn Capascio as John Best delivers the goods para sa Formula Shell. It is a 1-point lead para sa Mobiline. Well, Glenn Capascio is in his 30s, no? Early 30s pa naman. Some maybe say a little past his prime, pero at least nandiyan pa rin yung kanyang depensa. And if his offensive game is clicking, he's still one of the better guards that we have in the league. Totoo yan. At pagkakamali na bigyan mo ng libreng tira ito si Glenn Capascio. Samantala si Alvin Teng, maganda pasa sa kanya ni Silas Mills. Aabutan ng 24-second buzzer ang Mobiline. Wala nagawa si Alvin doon sa ilalim sapagkat napayungan siya. Now with that starting lineup ng Mobiline, nakita mo nawawala yung mga mismatches na nangyayari. For example, Esplana against Espinosa. At saka ngayon dadamputin na naman ni Mills si Donald Williams. Pero good screen there. Pero malayo ang tira niya. Follow up by Paras. 2 points. Pero naman maasahan mo kay Benji Paras. He has certainly proven his mettle dito po sa kampyonatong ito. Matagal-tagal ding medyo na sideline niya because of an injury. Pero biglang nag-pick up na naman ito si Benji Paras. Meantime, T. McLary, he started off smoking back in game number 4. Pero doon nagbintis po si T. McLary. It is a 1-point lead para sa Formula Shell. John Best labang kay McLary. There's the spin by John Best. Ayun na naman si Benji Paras pero nakuha ni Glenn Capascio ang rebound. Binigay kay Silas Mills. Nakita niya tumatakbo si... Uy! Naku! Hindi na nag-dribble si T. McLary. No basket. Pagkakataon na yun, easy 2 points yun. Maganda rin naman ang pasa. Pero hindi niya binaba yung bola bago punta siya sa basket. So that's a wasted opportunity. Isa pa rin ang lamang dito ng Formula Shell. Yes, at nasa kanila ang bola. John Best against T. McLary. That's the matchup. Benji Paras binabati ni Alvin Teng. John Best ngayon labang kay McLary. John Best, there's a double team. 7 seconds on the shot clock. Donald Williams, labas kay Benji. Paras sashays his way into the paint and loses the possession. Ito naman si Silas Mills. Umuusok! Maganda sana yung banda. Nakuha na naman niya! Alam mo kung paramihan siguro ng second chance points, Dr. J, individual. Mananalo itong si Silas Mills. And he creates the opportunity also for himself. Donald Williams, pilit na sumasaksak labang kay Silas Mills. Ibang klase yun, hindi kanya natira ni Donald Williams. Medyo na tinatawag natin improvisation ang nangyari. 3-point attempt by Mills, wala. Benji Paras all alone for the rebound. Labang ng isa ang Formula Shell at 6'5". Jerry Esplana may tangan ng bola at right quarter court against Al Solis. Tatawagan ng foul si Al Solis. Napakarami po ang mga nagtatanong dito sa seryeng ito. Kahapon nag-supermarket kami.
yung mga bag boy sa supermarket, tinatanong sa akin, sir, sino ba lamang? Mobiline at saka o kaya Shell. Ako wala, dahil tablet. Di ba? Tsaka Mahirap talaga. Yan ang pwede mong sabihin, your guess is as good as mine. Correct, Kasama mo yes. si Maring Karina. Siyempre. Okay. Wala naman tayong ibang kasama pag Hindi, nag-supermarket. baka kasama mo yung anak mo si Pangay. Pwede rin, si Bamba. Dinilinaw lang natin. Ako rin. Nililinaw ko talaga. 8 minutes and 29 seconds remaining in the first quarter. Aba, meron palang tikada naman si Jerry Espana from the outside. Samantala si Ria Tanuatco has a report on us. Medyo masamang balita yata from Mobiline. Anong balita, Ria? Well, Ed, just when you thought nothing else could go wrong with the Mobiline phone pal, si Boyet Francisco ay nagkaroon din ng injury. Hindi siya magkakalaro for 3 months. He incurred this injury on Tuesday nung nagbungguan sila ni Noy Castillo. Kala niya it was just a sprain, but they went to the hospital at nakita nila sa x-ray, it's got 3 broken bones in his left hand. Ed, let's go back to you. Thank you, Ria. Pero napangiti ron si Boyet Francisco sa pagka-dumiscore si T. McClary. Matindi yung binibigay ng kontribusyon niyan si Jose Francisco, Dr. J. Yeah, he can score. First of all, alam natin makaka-score si Boyet. Ang pangalawa, medyo maganda ang dinidefensa niya kay Donald Kay Williams from time oo. to time. So, pinagtsatsagaan niya mabuti yan. That's going to be a big loss para sa Mobiline. Samantala si Silas Mills pilit na sumasaksak labang kay John Best. Pero ang tatawagan ng foul ay si Jerry Esplana na tumulong naman sa depensa in that particular sequence. Samantala meron pa tayong 7 minutes and 41 seconds remaining in the first quarter. Lamang ng isa. Ang Formula Shell 8-7. Ned Camacho. Silas Mills, tansya depensa ni John Best. Nilabas bigla kay Al Solis. Off the T. McClary against Chris Jackson. Nabitawan ng bola, nakuha niya ulit. McClary, wala. John Best para sa rebound. Fast break play here by Formula Shell. Donald Williams to John Best. Medyo naka-score na naman sa fast break ang Formula Shell. Alam mo naman, yan ang pinaka-gusto nila. Oo. Kung makakuha ka ng scoring points from that area. Samantala si Glenn Capascio as that patented fake dribble and shoot style by Glenn Capascio. Nakakalimang puntos na dito si Glenn Capascio. Oo. Kanina naka-score ng 3 points yan doon din sa bandang kaliwa. At sa kasalukuyan ang kalamangan ng Shell na ibaba to only 1 point again at 10-9. From the corner, Jerry Esplana. That's a 3-point shot. Yes, the PLDT long distance country. Si Jerry Esplana nakakalima rin. So naisasagot niya yung puntos na ibinibigay ni Glenn Capascio para sa Mobiline. Manos. Amano parang si naalala ko tuloy si Roberto Duran. Mamaya may boxing dito huwag kayo mawawala Thunder in Thailand. Oo. Ang Yung, ating bata si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Laban si Dutch Boy Sasakul. Chachay Dutch Boy Sasakul. Hindi ka ba nahihirapan niya? Ha? Paano? Chachay Dutch Boy Sasakul. Mahirap na natin pag-usapan Bahala ka yung... Pero kailangan sanayin na natin sarili natin, Dr. J. Malapit-lapit na. Oy, Donald Williams. John Best with the offensive rebound and the putback and one. Well, Mobiline's got to do a better job at the defensive rebounding. Cannot give Formula Shell second chance points dahil malalaki ang mga player nila and those guys know how to play underneath the basket. Well, ito si John Best. Talaga naman nakikita natin na uhaw na makakuha ng kampiyonato para sa Formula Shell. Hindi lang yung partner, even para sa kanyang sarili. Yes. Balik na siya rito. Katulad na nabanggit natin, kung napunta niya rito sa San Miguel, oh. Gusto muli siya sa Shell. Oo. Couple times with Shell, hindi pa siya nakakabigay ng kampiyonato sa anybody here. No? Yes, kaya po. Even kano kagaling ka, partner, kakalimutan ka ng tao pag hindi ka makabigay ng championship. At yung personal achievement yan kapag you lead a team to a championship. And that's what this is all about, winning. Meantime, 7-point lead para sa Formula Shell at 16-9 at nasa kanila na naman yung bola. Ito si Donald Williams. Nilabas bigla kay Benji Paras. And the traveling violation is going to be called on Benji. Samantala, 5 minutes and 40 seconds remaining in the first quarter. 7-point lead para sa Formula Shell. In Game 5, we have a timeout. Okay, may nangyayari dito, Dr. J. Well, meron nagtatanong nga mga coaching staff dito sa mga referees during that timeout. Sabay pinasok rin ng Mobiline si Tony Boy Espinosa, ang pinalitan si Al Solis. No? Wow, umagang pagpapalit dyan. Look at the field goal story. 7 out of 12 by Formula Shell. Good steal by Jerry Esplana. Doon sa kapapasok lamang na Tony Boy Espinosa.
Ngunit masyado malakas yung left-handed layup ni Jerry. Medyo plumeno siya eh. Jerry usually takes it strong to the hoop. Bahala na, no? Oo. Pero alam mo kanina medyo niinta niya yung kanyang napalo yung kanyang kaliwang kamay, kaliwang Ayun. braso. Samantala, Silas Mills shows him how. Bicycle shot by Silas Mills. Nakakuha pa ng foul. John Best picks up his first personal foul. At naibaba niya ang kalamangan ng Shell. O ni Silas Mills ang kalamangan ng Shell to only 5 at 16-11. Plus a possibility of cutting it down some more dito sa kanyang 3-point play attempt, no? Yes. Medyo hindi... Maalat yung free throw shooting nito, ha? Yeah, Yung, sa elimination, halos Oo. automatic ito, no? Oo. O siyempre, nagkakaroon ng konting iba pulso minsan, no? Sa dami na rin laro nila. Oo. Tumatagal at tumatagal. Medyo yung hapon. Dumarating talaga yan na off balance si John Best. Pero balikan it over to Donald Williams. 3 seconds on the shot clock. Jerry Esplana responds. Ayaw niya ng layup. Gusto niya yung 18-footer na may depensa sa harap niya. Pero katulad na nabanggit natin sa ibang parte ng serya, kaya talagang tumira ni Jerry over the head of Tony Boy Oo, Espinosa. anytime yan. Sapagkat kayang-kaya ni Jerry capitalize yung mismatch. Meanwhile, Tony Boy, traveling nga. Team McLaren, medyo nagchacha bago umangat. At kitang-kita yan ng mga referee. Ang referees natin, partner, si Ernie De Leon, si Benji Chua, at saka si Oji. Oji Oo. Bernarte. Sa kasalukuyan mga kaibigan, we have 4 minutes and 17 seconds remaining in the first period. Lamang ng 7 ang Formula Shell and they have possession. Donald Williams against Silas Mills. Lumapit si Williams pero kumis lang yung bola. Agawan si McLaren at best and McLaren wins out. Humihingi ng pasa si Mills. Alley-oop! Yes! Kitang-kita ni Silas Mills sa pagkakataon and he seized the day. Saka maganda rin ang pasa ni McLaren, no? Oo. Right on the money. At 5 na lang ang abante ng Formula Shell. But Jerry Esplana is at point blank range. He has 9 points in the game. Kinakain ni Jerry Esplana yung dalawang guards that have been trying to defend against him, Solis and now Tony Boy Espinosa. Cut siya ng cut sa loob eh. Oo. Lalo na ngayon si Tony Boy Espinosa na mas maliit sa kanya. Samantala, Team McLaren. Out to Glenn Capasio. Capasio against Williams. He takes it inside. Nice layup by Capasio pero hindi pumasok ang tira. And Paras with the rebound binigay kay Jerry Esplana. Kadumi diskarte si Jerry. Kung nakikita niya walang fast break. Muntik na outside. Oo. Pero nasave pa niya sa sideline ay bigay kay John Best. Narito naman ngayon si Benji Paras. Balikatan sila ni Alvin Teng. John Best from 3-point country. At si Silas Mills na nakakuha ng rebound. He brings it up for Mobiline. Silas Mills. That is shoulder fake. Merong foul na nakita sa loob. It's on Jerry Esplana. Pangalawa na yan. On Jerry Esplana. At hinayang na hinayang siya sapagkat maganda ginagawa niya sa opensa. Yeah, that's very true. Alam mo, minsan sasabihin mo, dalawa pa lamang yan. Pero ang kapalit niyan, actually, isa lang sa team, no? Si Dre Castillo. Minsan nagagamit si Richie Tixon. Pero pag maganda laro mo, as much as possible, you want to keep your fouls down. At saka pag maganda laro mo, yung ang feeling mo, hindi ka napapagod eh, no? Correct. Silas Mills at the baseline, medyo pinilit. But the ball went out of bounds in favor of Mobiline. We have 2:51 remaining in the first quarter. 7-point lead by Shell this time out. Well, some personalities, VIPs, na nanonood po dito sa ating game. Mr. John Velez, member of the Executive Committee of Vintage Television on your left. And of course, Senator Nicky Cosenteng. Matagal na basketball personality yan, Dr. J, in the early 80s. That's right. As a matter of fact, she owned the team, no? Yes, at umuupo sa bench yan. Yeah, of course. She was also the manager owner, no? And Gallery Dominic. nagsusuporta talaga yung Mariwasa, no? Mariwasa. Nagsusuporta talaga sa kanyang kupunan niyan si Senator Nicky. Nicky, pangalan ng anak ko yun, Bunso. Oy, basta Nicky. Okay. 2 minutes and 43 seconds remaining. Alam mo, kakaiba no, pagka nakaupo sa bench si Senator Cosenteng, parang ibang dating ng basketball nun eh. Saka parang yung mga player nahihiya sa kanya. No. Way off the mark at 3-point attempt ni Tony Boy. Tony Boy, pero last touch yata dyan si Donald Williams. So possession will stay with Mobiline with a fresh 24-second shot clock. By the way, Eric Reyes came in the ball game. He replaced Alvin Teng. Yes. 2 minutes and 25 seconds remaining in the first quarter. T. McLaren, double team siya. Glenn Capasio
Mobilan now trying to pass the ball around, looking for the open man. Try to beat the double team. Ayun, si Tony Boy Espinosa. Picked up by Benji Paras. Glenn Capasio. Sumaksak sa loob. Aba. Uy, hindi pumasok ang tira. At dito pick up kay Jerry Esplana. He sees John Best up ahead. Yes! Alam mo, swerte yun. Huli na ni Tony Boy Espinosa. He played a nice safety. The pass of Jerry Esplana was not on target. Mababa. Pero yung talo ni Tony Boy, hindi niya inabot yung long lob pass na yun. At umabot na naman po sa 9 na punto sa kalamangan ng Formula Shell. But Silas Mills responds right away para sa Mobiline to cut the lead down again to 7 at 22-15. Sagot naman kaagad ng ginawa. A little trapping here pero Williams gets out of it very, very quickly. Tapos set ang hinahanap dito ni John Best. Nakatingin siya kay Benji Paras. Biglang pihit ni Benji. Pero medyo herring shot yung binigay na yun ni Benji Paras. Narito ngayon si Team McClary. Sumasagit-sit. Kabit na kabit! Yung palpal na yun ni Benji Paras on Team McClary, but the ball will stay with Mobiline. Pero magandang depensa ni Benji Paras dun sa rumaragasang si Team McClary. A minute and 21 seconds left. 17 on the shot clock. Victor Pablo, partner, as you see that block shot coming in, replacing Benji Paras. Ito ngayon si Team McClary. Sinaksak sa loob kay Eric Reyes. No basket, says referee Bernarte. Merong foul downstairs. Si Esplana. Pangatlo na yan ni Jerry. This is a rather dire development para sa Formula Shell sapagkat napakaganda na nilalaro nito si Jerry Esplana. At kanina, kasasabi lang natin na yung dalawang fouls na yun, matindi na yun in the first quarter for a guy who's playing well. Tsaka ginambol pa ng coach, hindi inalis. No? Inabot tuloy ng 3. Ngayon nandito pa rin sa loob ng court. Pwede umabot na 4 yun. Well, nandun na si Noy Castillo sa official stable pero nahuli siya ng dating. Kanya't hihintayin pa yung next dead ball situation. Illegal defense. Si Esplana ron na walang bola ron, huli siya. No? Si Team McClary kanina pa hingi ng pasa. Hindi may pasa ni Eric Reyes. Tapos nakita ni Eric Reyes na dumarating si Jerry Esplana, dumodouble. Sabi niya, hintayin ko na lang yung illegal defense. Okay, so Glenn Capasio taking the technical free throw shot. Ito yung kababayan ko taga-Palo, Leyte. Kung saan lumanding si General Douglas MacArthur. Nadapa si MacArthur. Si Capasio. Talagang nadapa dahil medyo pasaron. At saka malalim pa na, hindi niya alam. Pagbitaw talaga ni Glenn, alam na niyang hindi papasok. Paatras na siya and he knew that he did not have good range on that shot. Eksaktong 1 minuto pa nalalabi sa ating unang yugto. Silas Mills trying to get away from John Best. Difficult shot. Si John Best naman. Ito, kasasabi pa lang natin kanina na medyo marunong umiwas itong si John Best sa mga malalagkit na sitwasyon. Katulad ng magiging nasa foul situation very early. Pangalawang personal foul na ni John Best. Saka alam mo, ratsyada rin kumuha ng foul ito si John Best nito. Silas Mills also missing from the free throw line. Puro mahahaba ang tira nila. We have to remember that in 2 games that played at Araneta, including that Sunday game, Mobiline won both games at Araneta. Ang Shell naman, 2 games sa Cuneta ang nanalo. Ngayon nasa Araneta tayo. Last 2 games natin, kung sasakaling last 2 games, will be at Cuneta. Obviously, the 6th game will be at Cuneta. Alam mo, napag-usapan natin yung free throw shooting ni Silas Mills, Dr. J. Kung maalala natin, nung eliminations hanggang semi, siguro mga 80% ang percentage nitong si Silas Mills. Pero ngayon, bumaba na sa 70% dito sa championship. Good block. Magandang block ni Eric Reyes at Vic Pablo. Team McClary with a long pass to Silas Mills. Cross court to Glenn Capasio. Yan, libreng-libre. Hindi pumasok. Silas Mills lumipat pero hindi niya natapik ang buti yung bola. Chris Jackson, however, fumbles with the leather. Kaya hinahabol niya because hindi niya makontrol yung bola. 25.3 seconds left. And pwede mag-last shot dito ang Mobiline. And Shell is also in the penalty. No? Samantala, 6 na puntos po ang kalamangan ng Formula Shell at 22-16. Nasa penalty na nga po ang Formula Shell. Gaya na nabanggit ni Dr. J. Ito naman si Silas Mills. Nilabas kay Glenn Capasio. Tony Boy Espinosa back to Mills. Ito nga, hinihintay na nga nila yung huling pagkakataon para hindi na makahawak ng bola ang Formula Shell. At sumaksak sa loob si Silas Mills. And he scores on the drive. May pagkakataon pa Formula Shell. Pero may fouls to give ang Mobiline. Ito, Noy Castillo. Nabigyan ng pagkakataong makatira pero offline on the shot.
And at the end of 12 minutes, apat na lang ang kalamangan ng Formula Share. Kanina po umabot yan sa siyam. A 4-point lead by Formula Share going into the second quarter.